So makinig kayo maigi, walang record, no? Kaya kailangan makinig kayo maigi. So, syempre ang lesson natin ngayon is about trust, no? So, mayroon tayong gagawin na kung katulad sa Perlins, ang ginawa natin dati ay minodel natin dun sa stud. This time may iba tayong gagawin way, no? Ang gagawin natin ay imomodel natin ang ating trust sa AutoCAD muna, no? So, para sa akin mas 'yon, mas maganda, mas detalyado kaysa doon sa stud kasi sa stud medyo minsan mahirap galaw-galawin no. So kaya nag-search ako kung paano gagawin yung ganun. So ngayon magbubukas ako ng AutoCAD. So makinig lang kayo no. No need na magano kayo. So, siguro mag-take down notes na lang kayo. Sakali. Ba tayo? Tapos ka lang. So, ang gagawin natin is magbukas kayo ng new. So, wag niyo gagamitin yung dati yung no, AutoCAD kasi pag nag-export kasi and import, no? Usually kailangan walang ibang kasama. So, kahit layer, kailangan wala 'yon, no? So, yun yung requirement. So, kapag kasi naisama mo may mga additional layers ka. So, ang mangyari is matagal. Matagal siyang Yes, Vasquez. Sir, nagpe-present po ba kayo? Oo, Hindi po namin nakikita. buti sinabi mo. O, eto. Entire screen, second. Ayan. Okay na, nakikita nyo na. Yes po, sir. Okay, so diretso. So, ulitin ko. So, kailangan yung AutoCAD nyo is fresh, no? So, from scratch. So, kaya gagawin nyo, mag-open kayo ng AutoCAD nyo, then new. So, huwag nyo gamitin yung dati yung yung mga dati nyo ng files, no? Kasi maraming laman ngayon. So, punta ka lang dito, new. Ayan, mag-open kayo. So, makikita nyo, pag new, nag-layer ka dyan. Ayan, so, isa lang laman yan, which is yung layer 0. Ito yung original na layer. Ayan. Next, kailangan nating tawag nito. So, assume muna natin na ang aking bahay is 12 by 18, no? So, 12,000 dapat pala 18 muna. 18 by 12,000 or huwag na mag-stop. Ibukas ako na to. Okay, so balik tayo. So assume muna natin to na 12 by 18. So, katulad niyan, hindi nyo kita. Pag di nyo kita, palitan nyo lang yung D or yung kanyang current dimension style. Gawin nyo annotative. Set current, then close. Then, set nyo rin to ng 1:100 para medyo lumaki. No? Naka 1:1 kasi siya. So, para kita nyo. Ayan. So, no need to zoom. Para makita nyo yung dimension. So, ang dimension niya is 1/8 by 1/2. So, maglagay muna ako ng column. So, assume ko muna column ko is 300 by 300. Ayan. Tapos, so, ang sinet kong minimum dimension sa inyo ng So, yung column ko is mukha siyang concrete pero, di ba? So, actually dapat ano yan, no?
Column yan dapat, 'di ba? Ay, I-beam yan, no? So, copy ko. So, copy ko muna to. Copy. Ay, sorry sa ano. May ingay kasi sa background. Sinaway ko muna. So, copy. 6,000. Kaso 6,150 to. So, parang may mali ako. Ah, dito pala. So, 6,000 na. Yun nga. So, dapat ito ay 580. So, search ko na lang. 150. Ayan. So, 18 by ano, no? So, spacing natin is 6. Kunyari, yan yung aking column layout, no? So, burahin ko na to. Muna to dimension para mas kita natin yung ano. Okay, so assume mo lang tong column is, syempre dapat ano yan, I-beam yan, no? So, in-square ko lang. Okay. So, kunyari, ang ating truss ay, ayan. Tapos, may offset siya na, or overhang na 1,000. Ayan. Ay, ano nangyari doon? 1,000. Tapos, copy ng 3,000. Ay, hindi. Ulit. So, dito pala, class. Ito yung medyo, yung madalas nakita ko mali sa ibang ano, no? Ibang estudyante, no? Ang ginagawa nila, basta lang sila nag-spacing ng truss. Wala silang pakialam. Di nila kino-consider yung mga column. So, dapat, i-consider mo muna yan. So, dapat yan ay, syempre, yung mga truss ay, hanggat maaari, naka-align siya sa column. So, yan yung ideal, di ba? So, pero syempre, hindi naman pwedeng ano yan na ganyan kalayo kasi ilan to? Di magiging, ano to, 12 ay 6. So, 6 meters na layo ng truss. So, syempre, pwede tayo maglagay dito sa pagitan ng dalawa. Ayan. So, gagawin natin, copy. So, 3,000. O, kunyari, halimbawa, itong inner ano nyo is 7,000 kunwari, or 7 meters. Kunyari, gawin natin ito 7 meters. Ayan. Ayan. So, gagawin nyo lang, maglalagay lang kayo isa sa gitna. Ayan. O, mid between 2 points. Ayan. So, ibig sabihin, may dalawa kang spacing ng truss. Isang 3.5 at isang 3.5 saka isang 3 meters. Ayan. Parang ganun lang mangyayari. Okay? Next. So, syempre, balik na natin, no? Kasi,
para isa lang i-design kong truss or critical, parang critical ko lang ay yung isa lang naman talaga i-design ko. Critical is 3,000, no? 3,000 tributary width. Okay, so lagyan ko na lang kulay ito para mas ma-visualize nyo. Red. Ayan. So, eto na yung ating truss layout. So, pag nagawa na natin truss layout, so, madidetermine na natin yung kanyang critical na truss yan or yung may pinakamalaking tributary width, no? Which is, dahil pare-pares naman tong 3 meters ang ano niya, so, ang ating tributary width na gagamitin is 3 meters. Okay? Ngayon naman is, didesign na natin yung truss, no? So, gawin na natin rito. So, 12,000. 12,000. Ayan. So, ito yung wall to wall, no? So, next step is, pag ako nagdi-design ng truss, usually, inuuna ko yung king post. Which is ito, no? So, as yung kunyari, 2,000, medyo nasa pagitan na yan ng ano, no? Medyo mataas-taas na yan. Kasi, bakit inuuna ko to? Yung iba kasi, ang nangyayari, sinusunod lang nila yung ano, yung roof slope, no? Wala, kumbaga, ang inang inano nila, sinusundan nila na hindi nila na-check na yung kanilang floor to floor height ay nyari 3,000, tapos yung kanilang roof height is sabihin natin 4.5 meters, di ba? So sobrang taas, hindi siya realistic. So although may mga ganun naman na matataas, pero nagiging ano yun, ano ba to, ginagawa nilang attic yung taas, no. So, syempre, pag sa Pilipinas, hindi siya common dahil nga sa mainit yung lugar natin, no? Tapos, lalagyan mo pa ng attic sa taas na bubong, no? So, yun yung ano, yung isang nakikita kong mistake ng mga estudyante. Ginagawa nila. Basta lang sila nag-assume ng slope nang hindi nila chine-check yung ano mangyari dito sa pinakagitna kung gaano ba siya kataas, no? So, ito, ginawa ko 2 meters. So, medyo hindi siya masyadong mababa, hindi rin siya masyadong mataas, no? Ayan. Okay. Next is ito. So ito 2 meters to, no. So syempre sa inyo kung nakapag-design na kayo, i-ano nyo lang, double check nyo lang kung realistic ba yung height nung pinakagitna nyo, no. Yung peak ng roof nyo. So ayan. Next, sabi nga dito, ang kanyang overhang ay 1,000. Offset lang tayo ng 1,000. Tapos ito ay extend lang natin, no. Okay. Next. So, bakit ganyan ang design ng bahay, no? So, yung iba, ganito ginagawa, no? Kung ito yung, ito yung 12,000, ginagawa nila ganito, design nila. Ganyan. Ganyan lang. Siguro may nakita kayo ganyan. So, may gumagawa niyan, pero para sa akin, hindi yan tama, no? So, pangit siya tingnan, di ba? So, sobrang taas niya na, no? Nawala na yung purpose ng kanyang overhang. Ano ba purpose ng overhang? Di ba? Purpose ng overhang is magkaroon ng additional shade dito. Lalo na kung meron ka ditong uh, mga window and door. So, magkakaroon siya ng, ano, no? Shade para sa, syempre, sa ulan and sa, ano, no? Sa init, no? Or sa araw. So, pag ganyan, so, medyo nabawasan siya ng purpose niya. So, ganito use talaga ang tama, no? So, itong top chord, dapat nakalapat siya dito sa, so, ilagay natin dito yung beam, no? So, syempre, beam to, roof beam. So, dapat nakalapat siya doon. Kasi nga, itong top chord, ito yung nagbubuhat ng mga purlins, di ba? Siyang rectang nandyan. Okay? So, syempre, sa actual, hindi to ganito, natulis yan dyan. So, nagkakaroon pa yan ng, so, kunyari, ito nalapat na, kunyari, buo na tong truss, nalapat niya na dito sa roof beam. So, nilalagyan pa yun ng additional na ano dito. So, usually yan ay 200 or 8, tapos ginaganyan, no? Ayan. So, ito ay, so, minsan meron pa yung ginagawang ano, no? Tawag nito. May framing pa siya, no? Ayan, naka-framing pa. Ayan.
So, syempre, bakit hindi pwedeng tulis dito? Kasi nga may ilalagay pa rito, which is yung kung tawagin na fascia board, no? So, actually, itong fascia board, meron pa yan dito na minsan ay nilalagay na ng mga welder is or designer ay zipper lins lang na minsan mas malapad na zipper lins or doble na zipper lins na magka ano, no? Para may pagkabitan itong fascia board. So, nakalimutan ko kung ano sa Tagalog ang fascia board eh. So, syempre, yung fascia board, doon naman ikakabit yung, syempre, yung gutter, no? Ayan. So, ganyan yung tsura niya, di ba? So, pag di natin nilagay yan, so hindi natin makakabit yung gutter. Kung wala nito, hindi natin makakabit si fascia board, di rin natin makakabit si gutter. Ayan. Pero pag dinesign natin tong ating truss, so hindi natin i-consider tong mga to. Wala ito, wala ito. So kasi kung tutusin, itong mga ah, tawag nito, itong mga members na to is malaking tulong, no? Malaking tulong dito sa overhang, no? Pero hindi na natin i-consider sa design, no? Ayan. So hanggang dito lang. Okay? So ang i-consider natin is yung spacing, no? Dito sa aking design, i-assume ko na ang purlins ko ay 2 by 6. So medyo malaki na yun, no? 2 by 6 by 600 mm, no? So, kailangan ma-visualize natin para mas ma-design natin na maayos ang ating truss. Kaya parang dito, dahil ni-layout natin yung column layout, so mas na-layout natin ng maayos ang trusses. So, parang ganun din dito. Kailangan nating, dahil na-design na natin yung purlins natin, alam na natin yung size, alam na natin yung kanyang spacing. So, ang next, ang susunod, kumbaga, ang mag-a-adjust ng design ay yung truss. No? Hindi pwedeng yung purlins ang mag-a-adjust sa truss, no? So, kasi nga, pag nag-design tayo or nag-compute tayo, so, di ba, mula taas pa baba, sabi rin, unahin muna natin i-design yung purlins, next is yung trusses. So, syempre, kumbaga, ano na na-establish na natin yung purlins, alam na natin yung gagamitin natin. So, pag dinesign na natin yung truss, so, i-adjust na natin na nakabase dun sa kung ano man yung ating design ng ating purlins, which is, assumption natin is 2 by 6 by 2 by 6 at 600 mm on center. So, design natin. So, PL 50. So, 2 by 6. So, 150 by 50. Ayan. So, syempre, nakalapat yan dito sa top chords. So, lagyan natin kulay siguro para medyo maganda itsura, no? Ano ba ako dito, ano? Properties, red. Tapos ito, yellow. Rotate. So, naririnig pa rin naman ako, no? Thumbs up na lang. Ayan. Okay. So, ito, AL natin dito. Tapos, ito dito. Ayan. So, ito naman, pagdating, dahil sabi ko nga, na-establish na natin yung spacing. Siyempre, spacing nun is yung diagonal. Diagonal spacing, hindi dito. Siyempre, kapag dito nyo nilagay yan, mga problema pa yung welder kung paano magsusukatawa pa yung welder para lang makuha niya yung tamang ano dito, no, hypotenuse. Yung diagonal dimension dito. Yeah. So, dito talaga yan sa ibabaw. So, magano muna ako ng ayan, move. So, kumuha muna ako diagonal line para maging spacing dito, no? Then, offset ko ng 600. Ayan. Ayan. So, hanggang dyan na lang. Kasi sobra na doon, no? Ayan. So, syempre, ito, meron pa rin yan dito. May purlins pa yan dito. Pero, hindi ko na sinama kasi hindi naman natin i-design yan dyan. Ito lang i-design natin. Ito kasi, i-ano natin na wala na siyang members dito. Or web members. So, copy ko lang to. Copy.
Siyempre, binura ko na yung guhit, no? Panglapat ko lang yon. Ayan. So, checking. Ayan. So, ito ay 600. Oh, ba't hindi sakto? Ano nangyari? May discrepancy. Ayun. 600 naman. Ano nangyari dito? Mali lang yung naka-hold ko. Ayun, 600 naman. So, ayan. So, ito yung ating truss. Ang purlins natin ay 600. So, sabi ko nga, na-establish na natin yung purlins. So, kailangan mag-adjust yung ating truss design base sa kung ano na ano nating ano, purlins, no? Kasi sa purlins, ang kinuha lang naman natin doon is yung spacing ng truss. So, hindi natin alam kung ano yung itsura ng kanyang web members. So, dito, i-design na natin yung web members base sa kanyang purlins. Okay? So, katulad lang rin yan dito. So, kung dito, sabi ko, ang ideal, ang truss ay naka-align sa column. So, syempre, para direct yung transfer ng loads, no? Pababa. So, dito, ganun din. So, ang pinaka-ideal nito, ang mga vertical members ay nakatapat sa position o syempre sa pinaka-center ng nitong purlin. So, simulan natin dito. Ayan. Pero syempre, hindi naman pwede nating lahat yan lagyan kasi medyo masinsin masyado, no? Hindi na siya ideal din, no? So, gagawin natin, ang lalagyan lang natin is alternating, no? Parang same din dito sa, ay, muli ko. Parang dito rin, no? Alternate siya, no? O, dito, ganun din gagawin natin. Alternate dito. Ayan. Ayan. Next, syempre yung diagonal niya. Ayan. So, ang design natin is, ano lang to, no? Simple truss lang, no? So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong design ng truss, no? So, ito, simple lang. Yung common lang, no? Ayan. So, makikita nyo, may mga vertical members na tumapat, no? Actually, hindi tumapat kasi talaga isinakto natin doon, no? So, ayan yung design na nakabase sa purlins, ano, no? So, ayan. So, ibig sabihin, may mga naka-middle lang na, ano, no? Ayan. So, pwede na nating burahin to. Ayan. Okay? So, kasi ang kailangan natin is yung truss lang. So, kulayan ko na lang din yan. Tapos, alisin ko na to. Dahil nabuo na natin, ay nawala to. Nawala, may isa po dito dapat. Ayan. Okay. So, dahil nabuo na natin yung half truss, so mirror na lang natin para mas mabilis. Mirror ko to. Unselect ko yon. Then, dito gamitin kong mirror plane. Ayan. So, buo na. So, ganun lang siya kabilis gumawa ng truss, no? So, syempre, simpleng truss lang. So, bahala kayo kung gusto nyong, kunyari, naka bolted ceiling kayo, so naka scissor truss kayo, so okay lang. Bahala kayo kung mag-design. Okay, so ito, syempre, for the sake of example, so simple lang. Okay, so assume ko lang rin dito na ang support natin is dalawa lang, itong wall to wall. Pero usually, ang katulad nito, merong, kung ang column mo ay binuhay mo dito sa, kunyari, third floor, so malamang sa malamang binuhay mo na rin yung beam nito. So, kung binuhay mo na rin beam mo, so magkakaroon ka na rin dito. Pwede mong magdagdag kang support dito. So, imbis na dalawa lang support mo, dulo-dulo, wall to wall, so meron ka pa isa dito sa gitna. Pero for this example lang, so assume ko lang muna na dito, dulo-dulo muna. So, kahit ito ay kututusin medyo mahaba to, 12 meters, no? 12 meters ang layo ng yung ano. So, next step is, dahil nabuo na tong truss, so burahin nyo na to. So, actually, ang kailangan lang kasi natin ito, no? So, double click nyo yung mouse nyo, yung pinaka scroll wheel, para ma-check nyo kung kapag ito ay nag-zoom extend, so ibig sabihin ito lang yung laman ng drawing file na to. Next nyo gawin is syempre save nyo na lang muna, save para hindi baka mabura. So, sa desktop ko na lang isi-save. Yan, so pangalan na lang nating truss
C. Then save. Ayan. So, sabi ko nga kanina, dapat ang layer mo ay isa lang. So, makikita nyo, naging dalawa layer, nagkaroon depth point. So, kailan ba lumilitaw tong depth points na to? Every time na gumamit ka ng dimension, no? Nag-dimension lines ka, lalabas yan. So, paano natin matatanggal yan? Ang gawin lang natin, type nyo lang sa command line, minus purge, then all, or A, type nyo lang A, then asterisk, and no, or N. Yan. So, pag binalikan mo layer, wala na yan. Okay, so nabura na lahat ng hindi mo ginamit. Or object na walang layer na ganun, no? So, kasi isa lang naman layer natin, which is tong layer 0. So, nawala na. So, save lang natin. Ngayon, ang next step natin is ito, no? So, dito, dahil ang design natin is nasa top, no? Ayan, nasa top ang design natin. At pag nagpunta tayo ng tawag nito. Pag nagpunta tayo ng staad, so dapat hindi top view to. Kasi ang trash syempre dapat is makikita mo siya sa front view, no? Front view or left or right view, no? So dapat ganun mo siya makita. Pag naka-top view ka, dapat guhit lang siya. So hindi mo pwedeng ibahin yung orientation ng truss doon dahil syempre yung nakabase yun sa global axis, yung mga loading, so hindi mababago yon. Yung gravity load hindi yun magiging fully horizontal. Magkakaroon lang yun ng ng angle dahil dun sa ating local axis, no? Pero lagi yung pababa, no? So kaya kailangan natin tong dalhin sa front view. Front view or left view, okay lang. Pero siguro sa front view na lang tayo. Yan, front view. So tingnan niyo, pag punta kayo sa front view, guhit lang siya, 'di ba? So anong gagawin natin? Kailangan natin siyang iikot na nakaharap sa atin, no? Kasi nung binuo natin siya, nasa top. So sabi mo, sir, bakit hindi na lang natin siya minodel ng naka-front view dito? So hindi kasi pwede. Ano, pag nagguhit tayo diyan, tapos pag nagguhit tayo ng pataas, ayan o, hindi siya guguhit pataas. So ibig sabihin, makakabuo ka lang ng model ng naka-top view. So kaya gagawin natin, iikot na lang natin to base dun sa axis niya, no? So pag nag-shift tayong ganyan, mapansin nyo, click nyo lang yung shift, tapos scroll down, ano nyo, pan. Yung pan, yung ihigpitan nyo yung, i-click nyo lang yung, yung pinaka scroll wheel ng mouse nyo, ayan, galaw yan. So makikita nyo rito, may siya, no? So ang AutoCAD is, pwede ka mag 3D, no? Pero sa totoo lang, ako, as hindi ako gumagamit ng 3D sa AutoCAD. Parang ganito yun kasi. So, meron kang bike at meron kang motor. Tapos, gusto mo mabilis makapunta doon sa isang lugar, ang gagamitin mo ay bike. So, parang ang dating nun is, meron naman mas powerful na software pang 3D. Bakit ka magtsatsaga sa AutoCAD? Kaya sa akin, ang AutoCAD ko ay pure 2D. Ang 3D ko ay Revit. So, kung kailangan ko mag 3D, Revit ang ginagamit ko. Pag 2D lang ang kailangan ko, nag-stick lang ako sa AutoCAD. So, parang ganun, no? So, kaya medyo hindi ko masyadong abisado to. Ang 3D ng AutoCAD. So, ngayon, gagawin natin ganito. So, ito yung kanyang global axis. So, ito kailangan nating iharap lang, no? Itayo. Kasi nakahiga to, oh. So, gawin lang natin UCS. Type nyo lang UCS. Tapos, click nyo, i-type natin kung saan natin gustong iikot. Siyempre, dito sa X. Nakita nyo yung X yan. So, gusto natin i-rotate sa X axis. So, type nyo lang X. Then, yung rotation ng angle. So, gusto siyang tumaya, gagamitin ko is negative 90 degrees para clockwise yung kanyang pagtayo. Ayan. So, tingnan na natin. So, balik na tayo sa front. So, makita nyo, pag nag-front view na tayo is nakaharap na siya, no? So, pag bumalik naman tayo sa top view, sa ba top view na ito? Ayan. Top view. Nawala yung top view.
Ayan, ito yung top view niya. O, ayan, tapos ikot lang natin. So, ayan yung original na top view niya kanina, no? So, nakaharap na siya. So, pwede na natin siyang ilagay sa, pwede natin siyang ilagay sa STAAD. Export na natin, no? So, ano lang natin, check muna natin yung layer niya. So, isa pa rin, no? So, save lang natin. Tapos, nga pala, sa import, hindi drawing files ang ina-accept ni STAAD, no? Actually, kahit sa ibang software, no? Kailangan is DWF ata. Kaya tinawa. Save as. So, papalitan mo lang to. Magsisave as ka na. Imbis na .dwg, .dxf ito. So, pili mo na lang yung latest, latest version, 2018, and .dxf. Click mo lang yan. Tapos, syempre, yan na lang yung pangalan mo kasi DXF naman yan. Then, save. So, ibig sabihin, from drawing files, nag-save as tayo ng .dxf file, no? Which is ito yung pwede lang nating import sa STAAD. So, save. So, nakasave naman yan. Then, close lang natin kasi hindi siya papasok kapag nakabukas dito sa STAAD. Kaya kailangan natin itong i-close. So, nakalagay rito, save in AutoCAD 2018 drawing format. Siyempre, no. Kasi nga, meron na naman tayo na save na drawing format. Kaya no na lang to. Ayan. So, balik naman tayo kay STAAD. So, syempre, ito yung kanina. So, close ko na lang to. So, save na lang. Ayan. So, open ko na yung aking STAAD Pro. Click kong new. Ayan. Tapos, pangalanan ko na lang ng trust. Syempre, C. Tapos, so, doon na rin. Same folder na lang. Siguro dapat magbago akong folder. Baka ay nagkakaproblema. So, new folder ako. Trust. Baka mag-conflict kasi. O, trust C folder. Ayan, dito siya lalagay. Ayan. Trust C. Browse tayo. Hanapin natin yung ginawa nating trust C. Select folder. So, tandaan nyo, laging kailangan pag STAAD, nasa isang folder kasi marami siya, no? Pag nag-save ka doon, hindi ka pa nag-start, may mga marami ng files, no? So, unit syempre metric, then ayan, okay na, then create. So ayan, nag-create pa lang tayo. Tingnan nyo, pag binilagyan natin yan, so ayan, kita nyo ilan na kagad ang laman yan, no? Kaya hindi siya pwedeng nasa desktop lang, sabog yan kagad, no? Ayan. So ayan na, so import natin yung ating ginawa sa STAAD, sa AutoCAD, no? So dito lang yan sa file, then import. Makikita nyo itong import and export. Click nyo si DXF. Ayan. Tapos, desktop, hanapin natin si dapat pala nilagay ko muna dito para di maligaw. Hanapin natin si Trust C DXF. Ayan, iyan na natin dito. Lipat ko siya muna dito. Ayan. Ilipat ko lang siya ng folder, no? So, balik na tayo. File, import, DXF. Ayan, so nakakita niya na. Kasi una niya nga hanapin talaga yung mismong folder na pinaglalagay niya. So actually, yun din yung tamang procedure, no? Kahit mga extract nyo, no? Pag mga extract, kailangan nasa same folder yon. Kasi kapag nilipat mo yon, tapos na may mga naka-extract ka, ang tendency kasi ng kunyari AutoCAD, hanapin niya yon. Hanapin niya yun doon sa kung saan siyang folder nakalagay. Hanapin niya yung mga export, no? So, kaya dito, pinaka the best way is ilagay mo na lang siya sa same folder para paghanap niya nandun siya. So, trust C, DXF, open. So, no change. Okay lang natin. Tapos, syempre, yung length units, gawin nating meter and kilonewton. Okay? Tapos, makikita nyo, loading yan, no? So, nakita nyo, konti lang laman niya, pero 7 seconds, no, nakalagay. So, lalo na kapag medyo, madaming laman. Saka magkakaroon kayo problema kasi may masasamang mga geometry na hindi naman dapat. So, check lang natin dito. Dapat sa view, kailangan ito ay, so, okay lang na front view, left view, or
Itong tatlo, no? Left view, front view, or right view. Kasi, ang kailangan lang natin ah, masiguro ay naka ano siya, no? Naka-align siya sa or yung ano niya, yung pag naglagay tayo ng gravity loads is syempre pababa yun. So tama yung ano niya, yung position nitong orientation nitong truss, no? Kasi katulad nung ano, nung una kong ginawa to, nung inimport ko siya, sa top view siya nakalapat. Para pag kilik mo to, pag kilik mo itong top view, meron siyang ganito. Ayan, ganito yung nangyari sa design ko. Ayan. Saka ko siya nakita yung truss. So, ibig sabihin, nakahiga yung truss, no? Which is hindi tama yon. Kasi pag nag-analysis tayo nun, ina-analyze natin yung truss na nakahiga, hindi nakatayo. So, mali yon. So, kaya ang pinaka checking natin is kailangan dito sa tatlong to ay maging ganito itsura niya. So, katulad nito, nasa front view. Pero pinaka-ideal talaga yan, dapat nasa left or right view. Kasi kung ang bahay nyo is ganito, ayan, nyari yung bahay natin, lagi naman yung pahiga natin inaano, no, gawa rin ng papel, no? So kung pahiga yan, so malamang ang trust natin ay pag ganito. So ibig sabihin, ang view talaga, perfect nating view dapat is left view or right view. Yan. Pero wala namang ano, problema yun kasi hindi naman nating i-design or ilalapat yung truss na nakakabit doon sa main building. Kumbaga, i-design lang natin yung truss natin, kukunin natin yung mga reaction niya, saka natin ilalagay doon sa main building as load na. So hindi natin siya i-model na magkasama yung truss at yung main building. So ganun yung gagawin nating setup, no? Kaya okay lang yan kung paharap man or patagilid yung truss basta nakatayo. Yun ang pinakamalaga. Ang truss niya dapat ay nakatayo. So ito lang yon. So dapat itong left view, front view, or left view ay may ganitong view kung saan man sa tatlong to, ano? So kung siya ay nandito sa top view ng nakita nyong ganyan siya tapos nasa top view, so mali yun, no? Kailangan mong ibaguhin siya doon sa STAAD. Okay? So next, so ang next step natin is kailangan nating i-check yung mga duplicates, no? Baka kasi meron tayong na duplicates. So ano ba ang mga nadu-duplicates diyan? Syempre yung mga beams, no? Check nyo yung duplicates. So punta tayong utilities, then unahin natin si beam tools, duplicate beams. So sabi dito no duplicates. Then node tools, duplicate nodes. So okay lang natin. So wala daw duplicate nodes. Tapos yan, check na rin natin yung orphan nodes, no, or naliligaw na nodes. So wala na. So goods na yan. Okay? So next step is, so okay na yung geometry natin. Skip na natin yung geometry part. So punta na tayo ng properties. So sa properties, punta muna tayo. Balik tayo sa, ay dito na lang pala. Ayan. So para kita nyo, para ma-visualize nyo. So punta ulit tayo. Kaya mahalaga rin yung AutoCAD eh. Kasi mas mabivisualize mo yung ano. Kasi sa study ba, kung hindi natin i-render, guhit-guhit lang siya. So ayan. So etong top chord and bottom chord ay gagawin nating dalawa. So parang ganito. So gawin na nating, so gawin natin siyang, kaso makapagsulat ba ako rito? So 3 by 3 by 1/4, no? Medyo gawin ko kayong 3/8. Masyado manipis na ata. So 3/8 na. Para medyo makapal-kapal. 3/8. 3 by 3 by 3/8 angle bar. Ayan. Tapos, syempre dalawa, no? 2, 3 by 3 angle bar. Ayan ulit. SC10. Ay, may mali pala, class. Sorry. Ngayon ko lang na-realize. So, hindi ko to na-adjust. Ilan bang ginamit natin dito? Naka-12 na ba to?
Naka 12,000 pa pala yata to. Tama ba? Balik ko muna. UCS X positive 90. Ayan. So, nasa top view ako. Saan itong guwit? Hindi ko pala siya na ano, no? O, hindi nga. So, ayun. Namali ako. So, kailangan pala, kasi dito, minodel natin siya as mm. Pero pagdating sa study, ba naka-meter tayo doon? So, pag binalikan natin to, medyo malaki to. Sobrang laki. To, ano to, 12,000, no? 12 kilometers yung thrust natin, no? Hindi mo katotohanan to. Tingnan natin. Node to node, no? O, node to node distance. O, imagine mo, ano, ayan, no? 12. 12 kilometers. So, mali, mali, mali. So, delete natin to. Mali kasi. Ngayon ko lang na-realize, no? Mali pala dito. So, ulitin natin dito. Gawin natin, scale natin to. So, in mm ko kasi, medyo ano kasi, medyo, tawag nito. Siguro save as ko na lang to. Save as. Para dito, babalik ako mamaya rito. So, ito na lang gawin kong export. Para hindi ko na ibabalik. Trusty export. Save. Ayan. So, ito, kaya ko siya minodel sa mm kasi masyado maliit kapag naka 1 meter, no? So, ang pinaka-technique doon, i-model mo siya sa mm para medyo malaki. Then, saka mo siya i-scale down mo na lang. So, SC R 1/1000 para maging meter to kasi naka mm. Ay, hindi pala ako nakapag-select ng ano ng base point na yan. So, 1/1000. Ayan. So, checking nyo dito, itong dulo-dulo na to, dapat ito ay 12, no? Ayan. So, 12 ba? O, ayan, 12. So, tama yan. Okay. So, next. So, syempre, pagkain na natin, kailangan na zoom extent. So, save lang natin to. Tapos, yung layer natin, na gano'n tayo, dimension. So, lalabas ulit yun. So, minus purge lang. So, huwag nyo kakalimutan yun, no, class? So, kailangan naka-meter, no? Kasi sobrang laki, hindi, hindi realistic na yun, no? No, ayan. Yes. Tapos, layer, double check, 0. Ayan, tapos, nakasave na siya. Pwede na tayo mag-save as. So, ang save as naman natin is yung DXF 2018. Ayan, so, trust exports na lang, yes. Kaso ito top. Hindi ko pala bago. Paano ba gagawin ko? Ulit. Ito muna tayo sa exports. Balik. Hindi ko pa ito na bago, no? So, nakatap pa rin ako. Dapat naka ano yan. Naka-front. UCS. Tapos X. Tapos negative 90. Ayan. O, ayan. So, naka-front na siya. Save. Tapos, check layer 0. Ayan. So, saka natin export or save as. So, save as, trust export. I-ano natin. Ayan. I-ano na lang. Overwrite na lang natin. Then, yes. Maka-open daw. May naka-open nga. Close ko muna to. No. So, hindi siya na-overwrite kasi naka-open. So, balik ulit tayo. DXF. Ayan. Export. Save. Yes. Ayan. So, syempre, kailangan natin itong i-close kasi hindi siya gagana doon. So, no na lang. Ayan. So, import na tayo dito. Import. DXF. Syempre, yes. Ayan, export ng ano natin. So, no change. Yes, meter and kilonewton. Ayan. Natin view. Ayan. Tapos, okay na siya. Nasa front view siya. Tapos,
Double check natin ang kanyang node to node distance. So, dapat ito ay 12, no? Ayan, 12. So, tama na. So, node tools, remove node to node distance. Ayan. Next, balik tayo sa AutoCAD kasi di-design naman natin yung saan na ba? Ito na lang si Trusty. So, ito naka-top view. So, gagawin natin itong top chord and bottom chord ay 3x3, no? So, text na lang. So, gawin natin 2 3x3 by 3/8. 3/8 na gamitin para medyo makapal. So, this is for top and bottom chords. Ayan. So, medyo maliit. So, scale na lang natin. 15. Lit pa. 5. Ayan, para medyo basa na. Ayan. Tapos, so, yan na natin. 3x3. Actual natin. So, actual natin. PL. Siyempre, 75 by 75. I-actual natin para makita nyo, no? Yung tsura niya. Tapos, kung 3/8 siya, 3/8, ko-convert natin sa 25.4. So, 9.5. So, 9.5 mm. Ayan, ganyan siya kakapal, no? From 9.5 mm. So, medyo makapal siya. Ayan. Move nga natin. Nasa ano kasi siya. Ayan. So, ayan ang actual niya. 3x3 or 75 by 75. Ayan. Okay. Lagyan natin kulay. So, dahil 2, so, dalawa yan. Magkatalikuran. So, mirror lang natin. Ayan. Okay. Tapos, ito yung isa ko pang nakita ang napansin minsan sa designer, lalo na kapag ang designer, structural designer is hindi nagsisite, no? Ang nangyari, yung kanyang top chord and bottom chord, usually naman to parehas ng size. Kaso pagdating dito sa sa web members, pinaparehas niya, no? So, i-actual natin kung ano mangyayari kapag pinarehas mo yung bottom chords and top chords. So, kumbaga parang ano to, 'di ba? Kasi pag sa actual yan, o kapag yan ay binubuo, syempre unang ibubuin ito. Ayan. Yung top chord, bottom chord, kasama to, no? Ayan, buuin yan. Tapos saka lang ipapasok itong mga web members. So, ibig sabihin, kapag ang design mo ay ganyan din, so, ilapat natin. So, syempre, nakasakay yan dyan. Kunyari, bottom chord to, no? Bottom chord. Tapos, ito ay 75. So, 3x3 din. So, mapapansin nyo, ganyan yung tsura niya. No? Nakalabas. Kasi nga, nakasakay siya dito sa isang sa isang angle bar. So, may pasobra siya. So, hindi siya aesthetic, no? Sabi nung iba. Hindi siya aesthetic, nakalabas. Tapos, ang dami niya, no? Oh, kaya makita nakalabas. So, pangit siya tingnan. So, kaya, mas, mas ideal for sa mata, syempre, na ito ay medyo mas maliit na angle bar kumpara dito sa pinaka parang frame niya. Kasi ito parang pinaka frame yan paikot. No? So, kaya gawin natin, ang ating mga web members ay imbis na 3x3, siguro gawin nating 2. No? Ayan, 2x2 by 3/8. Siyempre, single na lang. No? Hindi na natin kailangan i-double. Single na lang. Okay? So, next. So, kung 2x2 yan, so adjust natin. Tingnan natin kung mas maganda itsura niya. So, adjust natin 25. So, ganyan na itsura niya. No? Tapos, syempre, i-weld yan dyan. So, mas okay tingnan, di ba? Okay? So, ayan. So, i-actual na natin siya dito sa istaad. So, pinakita ko lang kung ano itsura, no? So, ganito itsura niya ng 2x3. Ng dalawang 3x3 by 3/8. Tapos, ito. No? So, ganyan itsura niya. So, punta na tayo sa
Sa STAAD, so dito tayo sa properties. Pagdating sa properties, so pupunta tayong legacy, no? Ayan, click nyo lang si legacy. So punta kayo ng dito. So dito na tayo sa American kasi para ano no, kasi ginamit na natin is 3 by 3 by ano no. So sa American na tayo para naka-imperial yung sizing niya. So click natin si angle bar. Tapos ayan. So makikita nyo rito yung code ng angle bar. So pwede nyo para mas madali, punta kayong view table. No? Sa view table, makikita nyo dyan. Ayan, no? So unahin natin si top and bottom chords, which is yung dalawang 3 by 3. So hanapin natin si 3 by 3 by 3 eighths. 3 by 3 by 3 eighths. Ito. Ayan, 3 by 3 by 3 eighths. Ayan. Then select. Tapos mapapansin nyo, meron yan ditong uh, specification. Ito. So ano ba tong ST? Single section. So ito yon. Si ST, ganito siya, yung normal lang. Si RA, or single angle with reverse XY axis, ganito naman siya. Paiga. Yan. So, sino man tong si long leg back? So, long leg back to back. So, kunyari, applicable lang to. Kunyari, ang angle bar mo is hindi siya, equal leg. Kunyari, may mas malaki at mas, kunyari, sabi natin 1 by 3, no? So, ayan. Ganyan ang itsura niya ng LD. So, kunyari, 1 by 3 to. Tapos, pag SD naman, so, dito naman, yung leg niyang back to back, no? Or yung short leg naman niya back to back. So, same nito. So, ano lang, ganito lang naman siya. Ayan, pag ganito naman siya. Okay? And last one ay C star. So, malamang ganito yan. Actually, hindi siya mukha star. Mukha siyang cross, no? Ayan. Okay? So, sa atin, ang gagamitin natin dito, total, ang ano naman natin is same leg lang naman siya. Yung angle bar is 3 by 3. So, actually, kahit ano dito sa dalawa, yung LD and SD kasi same lang naman ng ano, ng size ng leg. Pero, usually, ang ginagamit nila ay itong SD. So, ito na lang gamitin natin, si SD. Okay? So, escape natin. So, select natin SD. Tapos, clear spacing, 0. Ibig sabihin, dikit na dikit, no? O, pwede rin maglagay ng allowance, pero safe na yan, 0. Then, add. So, lalabas na yan dito, no? Next, para naman sa ating web members na 2 by 2. Ayan. So, balik tayo sa table. Hanapin natin si 2 by 2 by 3 8. So, ito. Ito nga ba? 2 by 2 by 3 8. Ayan. Then, select. So, ayan. So, ito yan, no? So, pag code kasi mahirap tingnan, no? So, kailangan punta ka ng table. Tapos, syempre, ST to, single lang. Then, add. Ayan. Okay? So, syempre, next na gagawin natin is i-assign natin. So, unahin natin si top chords and bottom chords. So, select natin si top chords and si bottom chords. Ayan. Syempre, assign to selected beam, assign. Tapos, syempre, yung mga hindi napili, sila naman yung web members. Okay? Gagawin natin is, punta na lang tayo ng select. Tapos, missing properties. Missing property. So, ayan. Yun lang. Di ko na-select agad. Dapat select mo muna itong materials. Then, saka ka mag-missing properties. Ayan. Ayan. So, shortcut yun, no? Para hindi mo na isa-select isa-isa. Kasi dalawa lang ang ating properties. So, syempre, yung hindi 2 by yung hindi 3 by 3 by 2, so lahat yun is 2 by 2 na, no? So syempre assign to selected beam, assign. Ayan. Okay? So next, dahil syempre check na natin kung ano yung tsura niya pag i-view natin. So 3D render natin, tingnan natin kung tama yung itsura nung ina-expect natin, no? So lagi yung i-check sa 3D render pagkatapos yun sa properties para alam nyo kung yung
ine-expect mong orientation is same, no? So, katulad nito. So, ito yung kanyang actual na orientation, no? So, zoom natin para mas lalo natin makita. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan. So, kung mapapansin nyo, ito, yung kanyang top chords, good siya, di ba? Tama? Thumbs up nga dyan. Ayan. O, ito namang bottom chord. So, kita nyo ba? Kaya pa bang palakihin? Palakihin natin. O, tingnan natin kung tama yun. Ay, yun lang. Ulit na nga. 3D render. Maganda yung kitang-kita yung ano niya, no? Ayan. Ay. Ayan. So, tama ba to? Tama ba tong top chord? Tingnan nyo yung itsura. So, saan nakita nyo maigi? Tama ba? Thumbs up o thumbs down? Thumbs down, no? So, mali, no? So, hindi to lalapat. Mahirap itong ilapat sa rope beam. Yung pinaka ano niya ang nakano. So, kailangan natin itong iikot, 'di ba? Para sa para lang sa syempre sa bottom chords. So, syempre, saan natin naro-rotate ang ating property? Syempre sa beta angle. So, gawa tayo ng beta angle na 180, no? Para umikot siya ng 180 degrees. Then, okay. So, close ko na tong ano. So, select natin yung beta angle. Tapos, ayan, select natin tong tawag nito. Bottom chords. Then, assign to selected beam, assign. Ayan. Okay, so inikot natin siya. So, balikan natin sa 3D render. Kung tumama na siya sa ating na-expect na itsura. Ayan. So, palakayin natin. Zoom window. Ayan. So, tama na siya, no? Ayan. Ay. Ayan. So, yung mga web members, wala namang yan. Wala na tayong implica dyan kasi siya naman ay single lang naman siya, no? Saka naka-vertical naman siya. So, walang problema doon. Kahit anong ayos niyan, ang sa actual naman yan is nilalapat lang naman yan para maganda yung pagkaka-weld. Okay? So, goods na ang properties natin. Ang next naman natin ay yung beam incidence, no? Kailangan natin i-check yung beam incidence. Ano ba yung beam incidence? Yung kanyang start and end, no? So, ano ba ang start and end niya? So, ang start niya is green. So, paano natin Shift E ata. E. Ayan. So, makikita nyo tong green. So, ibig sabihin itong start niya, ito yung end niya. So, pwede natin itong baguhin. Kadalasan designer, binabago to para nakaayos yung beam incidence, no? So, itong mga green, ito yung start. Tapos yung blue yung kanyang lahat yan, lahat ng member yan, no? Pag nag-select nyo sa member, ayan yan, blue. So, ito, baligtad ng pagkakagawa niya, no? So, ito start niya, ito yung niya. So, gagawin natin, punta lang tayo ng utilities, then beam. Beam tools. Bakit kailangan pa lang i-select ko muna lahat. Ayun. Beam tools, then beam incidence. Ayan. Tapos lagyan natin, set the incidence, settings in order the selected beam to start node is closer to the origin. So, ito ang piliin natin. Set the incidence order of the selected beams so start node is closer to the origin than end. So, kumbaga, lahat ng malapit sa origin, so ibig sabihin, parang mula dito pa ganon, tapos mula dito pataas, yun yung ganun yung orientation niya. So, select lang natin to. Tingnan natin kung mababago na. So, ayan. So, nabago na, no? Kanina dito parehas green. So, ito na yung start niya. Ito na yung kanyang end, start, end. So, lahat na ganun, no?
So, ayun lang, no? So, huwag nyo kalimutan, simpleng ano yon, yung beam incidence. Next is yung member releases, no? So, actually, medyo, makakapusin tayo sa beam releases, no? Pero parang kaya pa. Sige, ano ba tong member releases? Okay? So, background lang. So, alisin na natin to. Shift E. So, sa trust analysis, 'di ba? Pag nagta-trust tayo, parang ina-assume natin na lahat itong mga member nito ay actual loadings lang, no? Or compression and ano lang, no, tension. So, hindi siya pwedeng magkaroon ng ano, hindi siya pwedeng mag-carry ng bending and shear. So, sabi dito, web members should carry only axial forces. So, yun yung parang theory na sa trust. Tapos, to, kakapasok lang. Tapos, kasi kapag hindi natin binago yung kanyang releases, i-assume nito na para siyang kumbaga naka-rigid frame siya, no? So ibig sabihin ito, parang imaginein mo parang siya yung ito concrete beams, may concrete beams dito, no? Parang gano'n, no? So STADA will treat them as beam elements that can carry bending and shear. Tapos yan nga, rigidly connected, parang column, mga parang concrete column and beams. Tapos nagiging pa, no? Yung truss ay nagiging indeterminate, no? So magkakaroon tayo ng problema sa analyzation. So by releasing MYMC, you force STAD to treat the members as spin at both ends. So kasi sabi rito, untap chords lang ang pwedeng magkaroon ng continuous to, di ba? Continuous ng top chord and bottom chord. So minsan nagkakaroon sila ng bending, no? Nagkakaroon sila ng bending, lalo na syempre may purlins and degging minsan, no? Ayan. So punta tayo sa specification. Ayan. Tapos punta tayo sa beam. So syempre maraming beam specification to dahil truss ang ating topic. So diretso na kagad tayo rito sa releases. So sa releases, merong dalawa, no? Start and end. Yung parang pinakita ko kanina, beam incidence, yung green yung start and yung blue. So hindi pwedeng mag-release tayo ng puro start lang tapos walang end. So bawal 'yon. So once na nag-release tayo, dulo-dulo 'yon, start and end. So pero syempre, dalawang magkahiwalay, hindi siya sabay nangyayari, no? So dalawang beses tayo maglalagay ng member releases. Unahin natin kay start. So, sa release type, may dalawa, no? Which is yung, pag sinabing release, full release to, tapos yung isa, partial moment release. So, anong pipili natin sa dalawa? Sa theoretical class, ang perfect truss is full release. So, ibig sabihin, wala talagang mangyayaring, wala talaga siyang i-carrying moment, no? Kumbaga, pure siya, parang pure siyang naka-hinge, ay naka-pin, no? So, pero sa reality, hindi naman nangyayari 'yon. Walang perfect na connection. So, nagkakaroon talaga ng konting moment. No, kaya ang ginagawa ng mga designer, imbis na full release, ang ginagamit nila ay partial moment release. Okay? So, ganun na rin ang gagayahin natin sa mga designer, no? Partial moment imbis na full release. So, partial moment release, pag kilik mo to, makikita mo dito yung MP. Pag ang kinilik mo MP, ibig sabihin, damay niya na lahat yung MX, MY, and MZ. Yung, di ba yung tatlong moment, yung axial moment, torsional moment, yung minor bending, and major bending. No? So, MP na lang para lahat ito madamay na. So, ilalagay natin. So, makikita nyo rito, pag 0, naka full moment restrain or
parang ayun yung full release, no? So ilalagay natin dito is 0.99. So ibig sabihin, meron pa rin siyang 1% na makakapag-carry ng mga moment, no? So hindi siya full release, no? So 0.99. Okay? So tatandaan nyo 0.99. Partial moment release or 99%. Then add lang natin. Siyempre naka-start 'yan. So kung may start tayo, siyempre meron pa tayong end, no? So siyempre ganun din. MP pa rin. Partial moment, MP, tapos 0.99. Ayan. So kapag 1 kasi, ito pala, so baliktad pala, sorry. Yung 1, yun yung full release, kaya 1. No moment restriction or restraint condition. So for pag 0.99, so may 1% pang moment. So syempre end, start, end, add, then close. So ayan na. So ang i-release lang natin, syempre mga web members lang, no. Kasi ito dire-diretso to. Ayan, no. Continuous ang top chord and bottom chord. So ito lang. So pwede natin para mas mabilis, ganito gawin natin, start. So select natin start, tapos gawin natin sa select. So gawin nating property name. So by property. So ang select natin ay syempre si 2x2. Ayan, para ma-select niya na lahat yung web members, no? Ayan. Ba't nawala? Ayan, assign to selected beam, assign. Yes. Ayan, so makikita nyo, meron na, no? Siyempre, yung palang isa, start. So, pwede na natin i-copy to. Ito. Ayan. So, punta naman tayo kay end. Tapos, assign to edit list. Base lang natin dyan, then assign. So, makikita nyo, ayan. So, palatandaan nyo kung na-release nyo na, may bilog siya sa dulo. Ayan. So, ulitin ko, ang re-release nyo lang yung mga members lang, no? Web members. Hindi kasama tong top chord and bottom chord. So, ayan. So, tingin ko hanggang dyan na lang muna. So, ang next na nyan is yung supports and loading. So, pagdating naman sa loading, kamukha lang naman siya ng Perlins. Mababago lang yung kanyang tributary width. Siyempre, mas na. Kung ang tributary width ng Perlins is, kunyari, 600 or 0.6. So, siyempre sa trust, katulad example natin is 3 meters na, no? So, yun lang yung mababago. Pero yung wind analysis, almost parehas lang. So, siyempre, sa loading din, may mababago na. Kasi ito, magkakaroon na siya ng ang nakapatong sa truss ay syempre yung rope, at the same time yung purlins. So sa bottom chord naman, syempre may nadagdag na loading dito, which is yung mechanical and electrical and ceiling, no? Syempre malamang may ceiling to. 'Yon. So yun na lang yung sa part 2. Then after nun ay loadings na nga yan, then analysis na, no? So ay mabilis na lang. Siguro mga 1 hour na lang yan, tapos na. Okay? So, yan na muna ang ating Okay? So, wait nyo na lang yung part 2 yung part 2, no? Okay? Hello. So, pahabol lang, no? So, kunyari gusto mo talagang maging so kita siya sa tawag nito, kita siya sa left view, no? Or right view. So, pwede pala ito, ganito gawin. So, select mo lang ganyan. Tapos punta ka kay geometry, tapos select mo to, generate, rotate. Ayan. Tapos, makita mo dyan ito, node 1, node 2. So, select mo lang yung node na kung saan mo gusto umikot. So, node 1 gusto mo ito. Tapos, node 2 ito. Ayan. Tapos, nandito kung ilang degrees ang gusto mong i-rotate. So, kulang natin syempre 90 degrees. Okay lang natin. So, may lalabas lang na ganyan. Please ensure that beta angles, members offset, load direction on the rotated members properly adjusted to account for stand does not
this is not a money. Okay? So, mas maganda to siguro kung magro-rotate ka, wala ka pang ano, nasa properties ka pa lang, no? Kasi dito, ano na to eh, meron na siyang specification. Tingnan natin sa view. So, pagka binak natin, so, nandun na siya sa, ayan, no? So, ayan, no? Sa right view and left view. Okay? So, ayan. Shout out kay, ano, kay Russell, ano, Lucena, para dito.